Alright, isang magandang araw po muli sa inyong lahat at sa ating mga viewers sa mga nakikinig ngayon. Today in our episode, sa ating episode 3 ng Tara Papuri Podcast, isang panibagong singer na naman po ang ating mga kasama. At siya po ay walang iba kundi si Jana Beatriz Abella, ang singer, composer ng Dakilang Manlilika. And I know kayo po ay excited na rin na malaman sino nga ba itong singer na ito at paano niya na-compose itong kantang ito. Sino ba siya behind the back of the camera at ano ang kanyang life story. So without further ado, sama-sama po natin kilalanin ang ating guest for today, si Jana. Okay po, so tayo nagbabalik at ngayon ay kasama na natin ang ating guest para sa episode natin today. Walang iba kundi si Jana Beatriz Abella. Hello po! Ayan. AKA, ano ang gusto mo naming nickname mo lang na itawag sa'yo? Tawagin niyo na lang po akong Bea. Bea. So, Bea for short. Ang haba kasi Jana Beatriz Abella. And meron ka pa bang other nicknames na tinatawag sa'yo madalas? Jana po talaga. Jana or Bea. Alright. Jana or Bea. So, welcome sa ating episode 3. And I hope na mag-enjoy ka lang sa ating podcast ngayon. We don't need to be formal here. We just want na kung ano talaga yung nasa loob mo, ano talaga yung sino talaga ikaw. Yan yung ating maipakita sa ating mga audience. So, kinakabahan ka ba ngayon? Medyo po. Okay. Pero excited po ako. Alright. So, we hope na hindi maramdaman yung iyong kaba kasi there's nothing na kabahan naman talaga dito sa ating podcast. Ito ay gusto nating maging chill, relax, na pati syempre yung mga nakikinig sa atin maramdaman nila na chill lang ang makinig. 'Di ba? Para sa dami na ng stress ngayon sa mundo gusto nating hindi na makadagdag pa ng stress sa kanila at kung hindi maging source kami ng comfort sa inyo nasan man po kayo ngayon. Alright, so pwede mo bang batiin muna yung ating mga listeners and siguro magpakilala ka na din sino ba si Bea, saan pa siya nanggaling at ano ang kanyang mga life mottos. Ayan, hello po sa mga viewers and listeners namin ngayon. Salamat po sa patuloy pong pakikinig at pagsusuporta po ng Tara Papuri. Ako po si Jana Beatriz Abella or aka Bea or Jana. Ako po ay 17 years old at nagmula sa Montalban, Rizal. Ngayon po, I am a believer of Christ at patuloy pong nagpapagamit para maitaas at maibigay yung papuring deserve ng ating Panginoon. Wow. 17 years old, no? Pero kung mapapansin niyo yung confidence level niya magsalita, ito naman talagang nung unang narinig ko magsalita, talagang sabi ko, wow, magang malayo ang mararating nito at the age of 17. So mamaya makikita natin ano ba kasi mga pinagkakaabalahan nito ni Bea at paano na-develop yung ganyang klase ng confidence na ang dalangin namin yung mga nakakapakinig din na nasa ganitong edad ay maging source ito ng inspiration din sa inyo na paano ba mag-dream ng mas malaki sa buhay even at your young age. Okay, Bea, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Student ka ba? Ano ba are you college ka ba ngayon? Anong course mo? Saan ka papasok? At nung ikaw ay nag-aaral, ano ang mga naging experiences mo sa school? Ngayon po, kuya, magiging incoming freshman po ako or first year college student sa Philippine Normal University. PNU. PNU. Ayan, galing po ako sa San Jose Litex Junior High School. Dati po akong officer ng SSG po na school po namin. Okay, take note, SSG meaning? Supreme Student Government po. Okay, Supreme Student Government. Anong posisyon mo doon? Naging representative po ako ng school namin wherein doon po ako nagkaroon ng opportunity para makinig po sa iba't ibang hinaing nila. Doon din po ako nagkaroon ng opportunity para maging bosses din po ng mga student namin sa school. Okay, so anong usually ginagawa pag ikaw ay isang representative? Ano yun? Parang tagapagsalita ka ng mga
kapwa mo estudyante, gano'n? Ako po kasi sa STEM po ako representative so binababa po namin yung mga updates na nanggagaling po sa taas. Tapos yun po yung pinapakalat namin sa strand po namin. Tapos kunyari po, may issues po regarding po sa strand namin. Kami po yung lalapitan po nila, ganyan. Do you think it's very rewarding na sabi mo nga kanina, nag-aaral ka at the same time kailangan mo mag-represent ng mga kapwa mo student, kailangan mong ipaglaban yung mga gusto nila bilang mga estudyante ng school. Feeling mo rewarding ba yun para sa'yo? Opo, ang fulfilling po sa pakiramdam knowing na yung bawat ginagawa natin pwede rin pong act ng worship, di ba? Yes. We can lead, we can be a leader, we can be a listener. Kahit anong ginagawa natin sa bahay lang, yung pagsunod sa kulang, is a way na rin pala para i-worship yung Lord. Kaya salamat din sa Lord po sa binigay niya pong opportunity sa amin. Dahil wow naman. Pwede ka bang mag-shout out sa mga estudyanteng natulungan mo, sa mga kapwa mo, mga estudyante sa SSG? Ayan, big shout out po sa San Jose Litec Senior High School, sa lahat po ng students. Ganun din po sa iba't ibang orgs. Nawa po patuloy po kayong magserbisyo at tulungan po yung mga kapwa natin estudyante. Wow. Tanong ko lang, no, kasi ang parang usually kasi may ganitong thinking siguro nung panahon ko nung nag-aaral ako, no. Hindi ba kalaban ng SSG ang school mismo? Hindi ba kasi 'di ba parang may mga ganong interpretations before na parang kinakalaban ng student government yung patakaran ng school. So hindi ba siya nagka-clash or parang nagkaka-issue kayo with the admin or mga teachers? Sa amin po, yung nangyari sa amin, kuya, may mga times lang na ang nagiging problema po is yung kapag maglalatag po kami ng action plan, gusto namin na mga programs, tapos kapag ilalatag po yun sa head, is hindi po papayagan yung mga ganong case lang po. Pero since mga student leaders nga rin po yung mga kasama ko, andun po yung respect Kumbaga, kung ano po yung binababa sa aming rules, yun po yung susundin namin. Kaya hindi rin po gaano Okay. So meaning, kabati nyo naman ang school admin. Ano yung parang word na masasabi mo? An encouragement? Kasi parang karamihan ng mga students ngayon, wala na yung ganyang passion nila na ma-involve sa law body making ng school like the SSG. Parang magpo-focus na lang ako sa sarili kong pag-aaral. Ayokong makialam sa nangyayari sa paligid. Pero ikaw, sabi mo nga kanina, mas pinili mo, di ba, na magkaroon ka ng boses at i-representa mo yung mga kapwa mo. Anong masasabi mo sa mga students na nasa ganyang dilemma din na gusto nilang ma-involve pero hindi nila alam kung paano? Ano bang mga tips ang pwede mong mabigay para ma-encourage sila na ma-involve din sa schools at talagang wag lang maging passive na student? Magsisimula po talaga kasi yun sa willingness ng heart natin di ba? Kapag parang napansin mo na, ay, gusto kong matulungan yung kaklase ko, ganyan, dun po yung nagsisimula. And ako rin po, nagsimula po ako na parang napilitan lang din talaga. Parang wala pong gustong mag-represent sa amin. So, why not ako? Ganyan. Mga ganung thought lang po. Pero, unti-unti po yung binago ng Lord na yung pag-lead pala, hindi lang pala yung patungkol sa sarili mo. Kasi, yun din po yung instrument pala ng Lord para matulungan mo yung ibang tao. And sa paraan pong yun, hindi lang yung ibang tao yung natutulungan mo. Kasi natutulungan mo rin mismo yung sarili mo. Mas nakakapag-connect ka po sa iba't ibang tao, mas na-enhance po yung communication skills mo, mas nakikilala mo personally yung sarili mo. Doon ko rin po personally nakilala yung sarili ko. Kung paano po mag-step sa comfort zone ko, yung parang pakiramdam ko na, hindi ko kaya, ang daming tao, kailangan ko ba mag-share dyan? Yung ganun po. Yung may takot, doon ko po, salamat sa Lord, kasi doon ko po mas napatunayan na brave pala yung pakiramdam, or brave din pala yung pagtatry talaga. Yeah, malaking bagay pala yung sinusubukan natin, yung mga bagay na sa pakiramdam natin, hindi natin kayang gawin. Kasi sa paraang yun, doon po natin mas makikita yung kapangyarihan ng Lord. Yeah. Kumbaga, parang sabi ko nga dyan, yung tao na laging takot palaging mag-try ng something new or parang something na
unusual sa kanya, yun yung mga hindi nakakaranas masyado ng breakthrough sa life. So, kung gusto talaga nating na magkaroon ng pag-excel sa life, let's try na i-face yung mga fears talaga natin. And from there, no, hindi ka kasi matatawag na victorious kung wala ka namang pinagtatagumpayan at kung wala kang nakakonquer. So, you need to face your fears. You need to face kung ano yung parang tingin mo hindi mo kaya. Saka mo lang malalaman na kaya mo pala, na brave enough ka pala. No? So, napaka-inspiring na story niyan kasi, si Bea po ay matagal ko nang kilala kahit nung napakabata pa niya. Hindi ganyan ang itsura niya dati. Mamaya po makikita nyo. Hindi ganyan. So, tarang napaka-timid lang na bata, tahimik, Tapos, bilang nagulat ako, ganyan na pala sila, ka-involved sa school. So, talagang masasabi natin na, maraming pagbabago na kayang gawin ang Panginoon sa buhay ng isang taong sumusunod sa Kanya. Hindi lang babaguhin ang buhay, but even mindset. Alright. So, this time, para mas makilala pa natin ang gusto si Bea, tayo po ay magra-run through with some, photos na ipapakita natin. And then, pag ito ay flinash at nakita niya, magbibigay siya ng ilang mga words. Sino ba to? Sino yung nasa picture? At ano ba yung masasabi niya doon sa mga makikita nating picture? So, ready ka na, Bea? Ready na po. Totally wala po siyang alam kung ano-ano tong mga pictures na to. So, let's be excited to see her raw expression at kaya yung kanyang pagkagulat sa kanyang mga makikita. Alright, sige, let's go with our first picture. Alright, kilala mo ba yung mga yan? Yes na yes. Pwede mo bang ipakilala sa amin kung sino yung dalawang kasama mo? Big shout out po kay Kuya JP at kay Daniel. Hello! Ayan, sila po yung dalawang best friend ko po sa school. Nakasama ko rin po sila sa org. At sobrang nagpapasalamat po ako sa Lord sa buhay po talaga nila kasi hindi po talaga enough yung words para i-express, pero napakilaking role po na meron po akong support system ba na kapag nanihina ako, ay sige, pray tayo. Ganyan, malaking bagay po na meron tayong natatakbuhan din na tulong sa mga kaibigan natin. So, thank you po. Alright. Hindi lang po nabanggit ni Bea, pero magkaka-churchmate din kasi sila. Churchmate, nagkakapit-bahay, magkakasama pa sa... magkaka-classmate kayo. Hindi po, magka-schoolmate. Schoolmate lang, tapos magkakasama rin kayo sa SSG. So, mga SSG rin sila, no? Representative din po sila ng kanila nila. Okay. So, ganun po yung ating mga kabataan sa Montalban, mga talagang palaban sa sa pagsali sa kanilang school government, and we praise the Lord kasi yung ganyang mindset doon nagsisimula yung leadership skills and abilities talaga. So, anong masasabi mo na may isa kang kaibigan na tulad ni JP? Isa bang pagpapala? Gaano ba kalaking pagpapala na meron kang JP sa buhay mo? Okay. Natatawa ka. Okay, go. Kuya, nagpapasalamat po ako sa Lord kay Kuya JP sa not so serious part po. Kasi not so serious part? Okay, bakit? Si Kuya JP po, hindi lang siya parang nagbibigay ng happiness sa amin, ganyan. Kasi po, nagiging source ko rin po siya ng kalakasan minsan, ganun, kahit medyo mapang-asar po yun si Kuya. JP, bully. Papalakasan po kasi kami, kunyari, napapansin namin na medyo nangihina na po yung isa. Ang ginagawa po namin, minomotivate po namin yung isa't isa by sending yung Bible verse, kasi po diba yung verses na gagaling sa Lord, yun po yung buhay yun yung magra-radiate through us. Kaya yun ang kailangan natin. So, how about si Daniel naman? Anong masasabi mo na meron kang ganyang best friend? Anong masasabi mo kay Daniel? Ayun, sobrang blessed po ako na andyan, na merong Daniel, with Daniel Tabora. Grabe po, parang tinuturing ko na po talaga siyang kapatid na rin. Kasi andyan po siya palagi pag kailangan ko or hindi man.
salamat sa Lord kasi nakikita ko yung love na nanggagaling sa Lord. Nakikita ko mismo sa buhay ni Daniel. At parang wala po akong pangamba kasi kapag ka nangihina rin ako, alam kong meron akong masasandalan. Meron akong kaibigan na mayayakap. Wow naman. So talagang masarap mabuhay pag meron kang mga masasabi mong best friends mo talaga. Syempre, aside from your sister, aside from your family, iba rin yung may kaibigan ka outside that you can really say that ito talaga yung inner circle. Alright, so JP, nasan ka man? Saan ka man ngayon? Sana naririnig mo kami. At sinasabi ni Bea na talagang natutuwa siya sa friendship niyo. Syempre, kasama si Daniel doon. Alright? Okay. So, bravo sa pagkakaibigan ng tatlo. Alright. Next picture. Oh, sino yan? Grabe. Miss Universe. Ano yung nakalagay sa sash? Birthday po ata eh. Ano to? Hindi ko mabasa. Magandang gabi? Ano ba yun? Binibini. Binibining gabi? Anyways, birthday girl. Birthday girl. Okay, so sino ba yung birthday girl na yan? At medyo kahawig mo. Siya po yung kapatid ko. None other than Saiza. Yay! Alright. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Lord sa buhay po ng kapatid ko kasi kahit hindi man po kami parang palagi na kapag nagsasalita po ng mga sweet, ganyan. Okay. Ayan, nagpapasalamat po ako kasi meron po akong kapatid na answered prayer ng Lord. Kasi nilaban ko rin po talaga sa Lord na, ay Lord, ayoko mag-isa sa loob ng church or magpe-pray sa Lord. At malaking bagay po yun sa akin na pakiramdam mo, meron kang kasangga, meron kang kapay, meron kang masasandalan kapag kunyari, meron po kaming struggle sa buong pamilya namin. Meron akong kapatid na pwedeng matakbuhan. Sabay naman tayo mag-pray para kala mama, para kay papa. Kaya yun. Thank you so much. Alright, so talagang madidescribe mo yung pagkakapatid nyo as parang talagang very sisters and very best friend type. Opo, ganyan. So parang talagang kasangga, kadikitang likod. ang tanong ng madami, sa tingin mo, sinong mas maganda sa inyong dalawa? Si mama po. Hindi. Wala sa choice si mama nyo. Syempre, accepted siya. Sa tingin mo sa inyong dalawa, sino ang mas maganda? Kapatid ko po. Ikaw na ang nag-giveaway. Why? Kasi po... Dahil ayun yung fact? Okay. Bakit ba ang katotohanan? Bakit ang daling mag-giveaway sa'yo? Kasi may mga magkakapatid tayo. Like ako, may kuya ako. Pero masasabi ko, pag tinanong, sinong mas gwapo sa'yo, i-defend ko na ako yun. Siyempre, ako to eh. Like, andito rin, we have Jericho and Owen. Katatanungin ko, halimbawa silang magkapatid, sinong mas gwapo? They will defend na na siyempre si Jeric will defend his side, Owen will defend his side. Pero ikaw, bakit ang dali mong nasabi with Saiza na siya na lang yung maganda? Ganun ka ba mapagbigay na ate? Wala lang po, tinuturing ko talaga siyang maganda. Okay. siguro it depends sa definition mo kasi ng kagandahan. So, dahil magkapatid kayo, nakikita mo siya, yung beauty niya inside and out. Yes. Wow. Ganyan. So, mabait ba talaga din siya sa'yo? Sa akin po, opo. Sa iba? Di may mga times lang po na, syempre po, di ba, hindi naman tayo, may mga times na meron po tayong kailangan pang i-work sa ugali natin. At yun po, si Lord na yung bahala magbago sa atin sa mga panahon pa. Yeah, gusto ko rin i-follow up. Kasi usually, di ba, pag ganyan na medyo malapit yung edad nyo, tapos pares pa kayong babae, hindi ba kayo nag-aaway? Ay, nag-aaway po. Paano usual na away yung magkapatid? Ay, dati po yung pinakamalalang away po namin, kung makikita niyo po yung bahay namin, may mga sira po doon na ano pa. Ano, may mga bullet shots ba? Ganun? Yung mga bintana po namin, may mga warak-warak na po yun. Kasi nung bata kami, mahilig po kami
magbatuhan. Ganun. Physical po talaga. Batuhan ng ano? Mga bato po. Ay, teka. Akala ko sila nag-aaway. Grabe pala sila mag-aaway. Nagbabatuhan ng bato. So, may natamaan na ba sa inyo? Nabukulan, naduguan? Hindi naman po. Mga onting ganyan-ganyan lang. Sugat-sugat lang. Noon po yan. Pero ngayon po, yung mga away namin, simpleng lang. Ano ba? Madalas po kasi kapag nag-aaway kami, na pag-uusapan na rin po namin ng maayos kasi open. Okay. So, baka grown-ups na din na ano. Wala pa kayo dun sa away na nagsabunutan, ganyan. Wala. And hopefully, wala na. Wag naman. Okay. Ito, last na tanong bago tayo lumipat sa another picture. Never naman ba kayong nag-away dahil parehas kayo ng crush na lalaki? Ay, hindi naman po. Wala. So, magkaiba kayo ng type. Siguro po. But ano bang type mo? Anong isang quality na hinahanap mo na nasabi mo, ito, crush ko kasi nakikita ko sa kanya? Non-negotiable po dapat may fear of the Lord, kuya eh. Ayun. Grabe, napaka rin ito, no? Proverbs 31 woman. Sa tingin mo si Saisa, ano naman ang quality na hinahanap niya sa isang guy para maging crush niya? Ano ba? Ay. Ang daming side comments, Okay. Siguro kuya. Parang ganun nga lang eh. So, fear of the Lord. So, hindi kayo pares pala kayo ng crush. Walang ganon. Wala naman, kuya. Okay. So, hopefully, even pag medyo tumanda-tanda na kayo, wala talagang maging ganong issue. No? Pero, masasabi mo, sino ang mas maganda ulit? Design po. Siya na lang. Ibigay na natin ang corona sa kanya. Okay. Alright. Next picture. Ayan. Supreme Secondary Learner Government. Or LG. ang SSLJ, iba pa ba sa SSG? Yun po yung bagong term na pinalit ngayon sa SSG. Okay. So, ano ang masasabi mo sa iyong SSG like experience? Anong masasabi mo sa mga nakasama mo dyan sa grupo na yan? Was it worth the experience? Para po sa akin yung word ko po dun siguro, yung journey yon, marami po siyang naturo sa akin. Personally, yung mga kasama ko po, may tuturing ko silang blessing, biyaya. Sila yung biyaya ng Lord sa akin. Yung mga buhay po nila, yung mga naririnig ko rin na, kasi bawat isa po sa amin, bawat isang leader, merong story sa likod di ba? Mga times po na magda-doubt ka talaga sa kung kaya mo ba o hindi. Pero yun po yung gusto ko po, nagustuhan ko rin po sa mga nakasama ko kasi naging inspiration din po talaga sila sa akin na kung dumating man sa time na sa palagay natin hindi natin kaya niya, kaya ng Lord. Kaya natin kung magkasama tayo, kung magpapalakasin tayo. Alright. So, meaning, yung naging experience mo talaga sa SSG ay talaga naging helpful sa'yo. Sobra po. Tanong ko lang, paano ka nangampanya nung time na yon? Ikaw ba yung nag-room to room, tapos nagpakilala ka, ganyan, iboto nyo ako? Paano ka nangampanya nun? Yung first join ko po ng SSG, ganun po kuya, yung nangampanya po kami. Sige nga, sample nga. Parang andyan yung mga students. Kailangan mapapaniwala mo kami na iboto ka namin. Paano ka mangangampanya sa sarili mo? Halimbawa, game. Ayan na, reenactment. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Jana Beatriz Abella mula sa Pangkat Fahrenheit. Naniniwala ako na ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Iboto nyo na kami. Iboto nyo na ako. Nakakabilib, no? So, siguro kung ako yung kasi bilang, yung kitang-kita yung bigla siya nag-shift ng energy level. Tapos, very, very fluent yung salita. Mapapaboto talaga ako sa'yo. Siguro sa Tarapapuri, no, maganda to na maging boses. Na, hello, magandang umaga. Tara, Papuri. Siguro ikaw ang magandang magboses nung nagkaroon tayo ng jingle. No? Siya yung ating voice over. Alright. So, ang galing, no? Ang galing mo pala magsalita. Ganyan ka magsalita palagi sa harap ng mga students kapag kinakausap mo sila. Kapag formal po, nasanay na pong ganun. Na ganun kataas yung level.
Talagang ano no, ang laking training talaga pag na-involve ka sa ganyan sa mga schools. Yung hindi lang papasok, uwi, pasok, uwi. Dapat yung mga extracurricular activities din eh. Bukod ba sa SSG, meron ka pa bang any other extracurricular activities sa Tasalihan? Yung journalism, kuya, yung broadcasting po. Kaya pala ganyan ang boses mo. Nag-broadcasting kayo, so like nag-produce kayo ng isang radio, na... Lumaban po kami sa district. Okay. Wow. Kamusta yung laban nyo? Nanalo po. Nanalo kayo? Ba't hindi namin alam yun? Pero sige, meron ka bang natatandaan na any lines lang doon sa inyong ipinanalong part? Ano ba? Tungkol saan ba yung pagka lumalaban po kami, parang actual po kami binibigyan ng balita. Ayan ba yung may mga sound effects pa? Kaya, anong part mo doon? Anong matatandaan mo? Anong na-report mo? About po sa DepEd yun, kuya. May natatandaan ka pa ba doon? Wala na po. Sige, kunyari, magre-report ka ngayon about sa DepEd. Kung ano na lang ang pumasok sa mind mo na isip mo. Imaginein mo, nagre-report ka ulit, nasa broadcasting ka. Alright? Okay, are you ready? In 3, 2, 1, action! Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Jana Beatriz Abella. Atin pong ngayon tutunghayan ang panibagong balita tungkol sa DepEd Matatag. Ayan, kuya. Oh, wow. Ang ganda ng boses mo, pang-reporter. Ayos Sige nga, example, tumatagal tayo dito, nagiging interesting. Halimbawa, magbabalita ka ng may bagyong parating. Bagyong Owen. Bagyong Owen, signal number 4. Paano ka magbibigay ng warning at paano mo kakausapin ang mga kababayan natin na maghanda sila dahil sa paparating na bagyo? Okay, may naisip ka ng lines? Diba? Pag mga sanay sa mabilis mag-isip eh. Okay, are you ready? Okay, in 3, 2, 1, action! Mga kababayan, inaanyayahan po namin kayo na mag-ingat sa panahon sa pagdating ng panibagong bagyong pangalan ay Owen. Ito po ay signal number 4, kaya inaanyayahan po namin ang bawat isa na manatili sa kanilang tahanan. Mayroon pa yung papatry sa'yo. Kaya mo ba yung magandang umaga? Kaya mo bang gawin yun? Iba po yung sa amin, DZZRM, ganyan. Sige nga, gawin mo nga yung opening spills nyo. 1, 2, 3. DZZRM 694 in your radio dial. De-expose, ganyan. Wow. Ayos Pinapakan Bea, ngayon ko lang nalalaman ko sa'yo. So, I am so amazed as kung paano din naaamin siguro ang ating mga viewers na ang dami mo palang kayang gawin. Nagbo-broadcasting ka pala. So, wow, bravo to you. Salamat po sa mga magulang ni Bea na saan mo natutunan yan? Hindi ko rin po alam. Salamat din po sa Lord. Kasi ngayon lang din po talaga yung pagsali po namin. Parang pinilit lang po nila ako. Ngayong taon lang po talaga. Puro lahat pilit, no? Tapos, nung nag-guess ka, doon mo lang nakita kung ano yung capabilities mo talaga. So, wag talagang mahihiya. Try lang. Try ng try at makikita mo kung sino ka talaga. Wow! Okay. Okay, let's go to the next picture, please. Okay. So, sino yung mga taong yan? Can you please ipakilala mo naman sila sa amin? Ayan, ito po kuya yung nag-iisa ko pong at napakasipat na papa, si Papa Choy. Yay! Hello po, Kuya Choy. Shout out. Ayan, ito naman po yung naka-yellow, si Mama, napakaganda. Alright. Si Mama Lori. Hello po, Ate Lori. Hello. Ayan, at yun sa kabila ay si Saisa. Ayan, hi Saisa. Okay, paano mo ma-describe sa amin ang inyong pamilya? Napakaliit nyo lang, 4 lang pala kayo. And paano mo ma-describe ang inyong family? Siguro po, matatawag ko po to na tahanan, kuya. Nararamdaman ko po na at the end of the day, meron po akong mapupuntahan na, okay, merong magsasabi sa akin na, Bea, okay, nandahan na, ganyan. Tahan. Bakit umiiyak ka ba? Hindi po, may mga times po kasi na kapag may problema po kami, ganun, yun po, meron po kaming time na kami po as a family, nag-uusap po talaga kami para i-resolve po yung bagay na yun. Lalo na po ngayon, kasi may mga matters po na pinaglalaban po naming pamilya. Kaya salamat po ako kasi
nakikita ko pong nagtitry talaga sila mama at saka si papa. Okay, so makikita mo na strongly bonded kayo as family. So, ikaw ba bilang anak sa papa at mama mo, ikaw ba yung parang may reservations na hindi lahat pinapaalam mo o ikaw yung tipo ng anak na open ka sa magulang mo sa lahat ng bagay? Kami po, sinanay po talaga kaming maging open, kuya. So, lahat ng issues nyo sa life, alam nila. Napakaganda naman talaga kasi nun dahil wala namang iba talagang kakampi at kakampi sa atin hanggang dulo, kundi ang ating pamilya, lalo na yung ating mga magulang. Ano ang message mo para sa iyong papa, kay Kuya Choi? Okay lang yan. Ikaw ang unang iiyak if ever sa podcast natin. Sige. Ayun. Gusto ko po magpasalamat sa Lord kay Papa kasi siya po yung binigay ng Lord na maging Papa ko. Napakalaki pong bagay na meron po akong nilolook up na isang tatay kasi dahil po sa kanya naramdaman ko po na may nagmamahal pala sa amin. Doon ko po unang naramdaman na totoo palang mahal ako ng Lord dahil mahal ako ni Papa, mahal ako ng mga magulang ko. Kaya salamat pa kasi kahit na mahirap yung buhay, patuloy ka pong nagsusika para po sa amin. Kahit na minsan po, nakikita ko po siya kasi kuya, wala na po siyang nahihiga ang maayos din po sa tinatrabaho niya. Kaya, papasalamat po ako sa Lord kasi salamat po ako sa Lord kasi naniniwala po ako na yung Lord Jesus po yung patuloy na magsi-strengthen sa'yo pa. Laban lang. Wow. Kasi talagang ako rin po, I can testify na si Kuya Choi is really a hard-working father, provider, at kahit anong trabaho yata kaya niyang gawin para lang mabuhay ang kanyang family. Ano ang recent na work kayo ni Papa mo? Doon pa rin po siya Tita Norma po. Mas meet siya. Nagda-drive po siya. Okay, drive. Driver. Alright. So, ayan, shout out sa iyo Kuya Choi at maraming salamat po na kahit ang hirap ng buhay pero nilalaban mo ang inyong pamilya. Ito naman yung bunga. So, meron kang magagandang mga anak na mga achievers pa. How about naman kay Ate Lori, ang iyong mother? Ano naman ang iyong message para sa kanya? Hello, Ma. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Lord kay Mama kasi siya po yung parang body-body rin po namin sa bahay Hindi mo, yung picture, halos parang mas bata pa nga si mama nyo sa inyo. ang babata ng itsura nyo Siya po yung parang nasasabihan namin, nagiging best friend din po namin. Salamat po sa Lord kasi nakikita ko po na yung power ng Lord yung patuloy pong kumikilos kay Mama. Yun po, na para mas maging loving, mas maging caring. At salamat po kasi araw-araw ko po yung nararamdaman. Kima. Wow. So maraming salamat po sa pamilya ng Abella for raising such a wonderful and mga achievers sa mga daughters. Kung makakapagsalita lang si Saisa dito, kung nasan man si Saisa ngayon, parang nasa tabi lang yata natin siya. Of course, alam ko na maganda rin ang masasabi niya towards her parents dahil talagang napalaki sila ng maayos, no? So, again, maraming salamat po Kuya Choi and Ate Lori. Thank you po. Ayan, heart daw. Ano ba yan? Yun. Okay. Let's go now to our next picture. Ayan, sino yung mga yan? Kilala mo ba yan sila? Opo. Parang mga tambay lang sa saan ba galing? Parang galing sa swimming yung mga yan, tapos bilang nagpalit lang ng damit, Sino yung mga taong yan? Sila po yung pamilya po namin sa CLSF Montalban. Wow, shout out sa CLSF Montalban. Okay, so anong masasabi mo sa mga taong yan? Anong masasabi mo sa kanila? Ano pa bang masasabi ko? Nagpapasalamat talaga ako kasi dito ko po naramdaman nung umpisa po kasi kami po yung mga
bunga ng Sunday School eh. Mm. Umpisa po, parang kami po yung mga naglalaylo-laylo, maalis-alis po kami kasi feeling namin walang tatanggap sa amin. Pero simula nung nakilala po talaga namin sila, doon ko nakita na, ay, ito pala yung pamilya. Yung may tatanggap sa'yo, yung may mga ngamusta sa'yo, at malaking bagay pala na sa isang grupo meron kang napagsasabihan po, kuya. Meron kang nailalabas mo yung mga saloobin mo, yung mga hinanakit mo. Kasi, di ba, 2 is better than 1. Kapag sama-sama kayo, dun po mas napapalakas eh. Sama-sama tayo mag-pray. Ipag-pray natin yung bawat isa at yun, glory to God po sa mga buhay po nila. Okay. Kung bibigyan kita ng time na magbigay ng pasalamat sa mga taong yan, anong masasabi mo? Paano ka magpapasalamat for the years of friendships na naging magkakasama kayo? Ayan. Hindi ko na po sila maisa-isa pero hello po sa CLSF Montalban family. Salamat po kasi alam ko pong parang hindi naman po kami ganun. Wala po kaming maipagmamalaki. Sino ba naman kami, di ba po? Pero yung grace ng Lord, talagang nararamdaman ko rin po simula nung tinanggap ninyo po kami bilang pamilya nyo. Bawat family rin pong meron kayo. Naramdaman ko po na welcome kami dun eh. Kaya salamat po kasi andyan kayo. Kayo yung binigay ng Lord. Kayo yung pinadala niya at naniniwala kong may purpose. Kaya kayo po yung kayo po yung nakasurround sa amin ngayon. Salamat po. Okay. Ito siguro marahil lang tanong ng karamihan sa kanila. Sino daw ang pinakagwapo sa CLSF Montalban? Si ano po? Huwag tayo maglolokohan, ha? Sige, sino sa tingin mo ang pinakagwapo sa kanila? Si Jacob po. Si Jacob? Ilang taon pa lang si Jacob, ah? Dapat po batin. Siyempre. Okay. So, sa tingin mo, sino talaga? Si Kuya Tan po. Si Kuya Tan, si Kuya Jonathan. Ayang naka-peace sign dyan. Paano mo nasabi na siya yung pinakagwapo? Kasi Dahil siya yung may jowa. Bakit siya? Of all? Kasi po, pwede po, lahat na lang po kaya. Okay, binawi, Jonathan. Sorry, pantay-pantay na lang daw pala. Okay, so walang nakakaangat. Wala. Okay, sa babae naman, sino sa tingin mo ang pinakamaganda sa kanila? Pwede rin po bang lahat? Pwede bang may ano naman tayo ngayon? May distinction naman. Pinakamaganda po sa kanilang lahat ay si... Time's up. Okay. Si Daniel po. Si Daniel, no? Okay. So, ibig sabihin si Daniel, mas angat pa siya doon sa sinabi mong mas maganda sa'yo kanina, si Saisa, na kapatid mo. Bakit si Daniel? Kasi po, siya po yung definition ko ng beauty. Wow! Bakit beauty and brains ba? Ano ba definition mo ng beauty? Beauty is having a gentle and quiet spirit. Yun po. Parang nakikita ko po kasi kapag nakikita ko si Daniel, yung nakikita mo yung liwanag na nanggagaling sa Lord, hindi lang yung sa labas eh. Nagre-radiate yun sa loob. Wow naman. Kaya. Tsaka best friend ko po kasi siya, kaya supportahan ko po siya. Okay. Nagre-radiate yung liwanag ng Lord sa kanya. Sige, move on na tayo. Baka nakakagat na ni Daniel yung dila niya, no? Dahil masyado na siya pinag-uusapan. So, shout out ulit kay Daniel. Ikaw daw pala ang rank 1 para kay Bea. Okay, let's move to our next picture. Okay, yan ay logo ng PNU. Alright. Anong masasabi mong journey mo bago ka na-accept sa PNU? Was it a very quick? Di ba meron kasi maghaharap ng school, ang bilis lang, nakapasok na agad. Pero ikaw, kamusta yung journey mo bago ka natanggap sa PNU? Bago po ako matanggap, nag-try din po talaga ako ng iba't ibang school. Tapos, pinaka-pinupush po sa akin is PUP po talaga. Alright. PNU. Simula nung una po, parang yun po yung dream university, PUP po talaga. Wala po talaga sa bala ko yung PNU. Okay. Pero nitong mga nakaraan po,
bigla na lang, ewan ko rin po dahil din po siguro naniniwala po akong may purpose ba tayo binibigyan ng Lord ng desire. Yun po, nagkaroon po ako ng desire para mag-stand, maging teacher po, to be a teacher. At isa po sa choices ko po talaga is Philippine Normal University, knowing na... Yeah, for teachers, Opo, for PNU. teachers po talaga sila. Kaya yun, yung journey ko po dito, hindi rin po gano'n naging madali. Kasi po, up until now, medyo nasa process pa po sila na nag-graduation pa po, nasa bakasyon. So, September pa po yung parang pasukan namin. Pero, so far po, naging masaya po ako kasi for the whole process po, yung interview, yung exam, nakita ko po na healthy po sa university po na yan. Shout out po sa PNU, baka naman. Parang nakikita ko po yung sarili ko talaga na dito ako ilalagay ng Lord. Yeah. If ever na natuloy ka sa PUP, anong course ang kukunin mo dapat? Mag-engineering po sana. Engineering, like civil or civil engineering? Wow. Okay. Paano napunta sa anong course ang kukunin mo sa PNU? Education po. Education. Math po. Major in math. Wow. Ano to? Secondary or Secondary po. So, high school math. Naku, doon ako hirap na hirap nung dati. Yung high school math. So, paano ka napunta sa pagiging teacher? Kasi po, during pandemic din po, di ba, mas na-expose po kami sa mga bata. Hindi ko po mapaliwanag, pero simula po nun, nag-iba po yung desire ng heart ko. Kung ano yung parang ayaw ko dati, parang ayaw ko sa mga bata. Pero unti-unti po yung nabago. Nakita ko po na kailangan pala ng tulong ng mga bata. Wow. Tapos nung nag-work immersion po kami ngayong grade 12, yung napuntahan ko pong parang OJT is hindi po siya aligned sa STEM. Napuntahan ko po dun sa mga children with special needs. Po mas nakita na kailangan pala ng bansa natin na mga teachers na magsastand. Yeah. Lalo na po yung math, yung literature, kailangan po ng magsisilbing guide ng mga kabataan. At isa po sa mga paraan para makilala natin yung bayan natin, yung bansa natin, para matulungan natin sila, yung bawat pamilya, para maging isang teacher. Yeah. I like yung attitude mo na may nakita kang problem, parang you be the solution to the problem. Hindi yung passive, may problema, tapos hindi mo naman ginawa ng solusyon. Pero you yourself, you have become the answer to the solution by, tingin mo ba yung pagpili mo ng course ng pagiging teacher is really God-led? Yes, kuya. Kasi po ako po, personally, hindi ko po talaga hilig yung math. Kasi isa rin po ako sa mga Talaga? Opo, kuya. Lalo na po ng elementary, yun po yung parang nirarant ko po sa mga magulang ko. Napipressure na po ako sa pag-aaral na to kasi yun po yung pinakamababa ko pong grade, yung math. So, dyan po nagsimula yung desire ko na bakit hindi natin subukan na baguhin, na harapin yung weaknesses natin. Yeah. Yun yung isurrender natin. At dun ko po mas nakita na nag-work pala talaga yung Lord sa mga weaknesses po natin. Kuya. And how was it naman with your parents? Parang madali ba nilang natanggap na from civil engineer bila ka nag-shift na magti-teacher po ako? Opo, kuya. Natanggap naman po nila. Pero medyo pinrases din po nila yun. Kasi medyo malayo nga po eh. Pero salamat po sa Lord kasi very supportive po yung mga magulang namin. Sabi po nila kung ano po yung gusto namin, susuportahan po talaga namin. Kaya wala po, hands up po talaga ako sa kanila kasi sobrang blessed po ako to have them. Alright. Let's now move on to I think it's the last picture na yata. Okay. So, sino yung mga yan? Mga anak mo ba yan o pamangkin? Sino yan? Kami po yan, yung kapatid ko. Zay. Okay, tingin mo, ilang taon kayo niyan? Mga 4 po, siguro. 4 or 5, ganyan po. Okay, so ikaw yung may headband. Opo. Si Saisa yung taba-ching-ching. So, tinatanungan namin si Saisa, anong nangyari? Anong sikreto mo? Nag-glow up ka, na pumuti ka, pumayat ka, naging diwata yung itsura mo. Samantalang dati, taba-ching-ching talaga. Yung huli, nakita ko siya ulit after ilang years. Sino to? Ba't may maganda dito? Yun pala, siya pala yung taba-ching-ching na bata dati. And then ikaw, si Bea. Siguro ang tanong ko na lang dito is,
What would you want to say to your 4 years old self? Na ngayon na nasa 17 years old ka na, anong gusto mong sabihin sa batang version mo? Bawa, andyan siya, separate version siya, tapos 4 years old pa lang siya. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo throughout, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? What would you want to say to your 4 years old self? Hello? Hello sa'yo. Hello, Bea. Siguro, ang masasabi ko na ano man yung hanapin mo sa mundo, sa Lord mo lang talaga mahahanap yung love eh. You will only ever understand how great love is when you first understand how much you are loved. At yung love na yun ay nanggagaling lang sa Panginoon. Kaya kung dumating man yung panahon na susuko ka or iniisip mo na hindi na lang tumuloy, palagi mong tatandaan na yung Lord, never niya tayong sinukuan. Sinasamahan niya tayo sa bawat laban. Kaya, laban lang. Wow. At para sa'yo, 4 years old na Bea, pag sinunod mo yung payo niya na huwag susuko sa mga laban, ito ka ngayon. Marami kang na-overcome. Kaya, magpakatatag ka lang. 4 years old na Bea. Nasaan ka man? Magpakatatag ka lang. Okay. So, yeah. So, yun ang lahat ng pictures natin. At buti hindi ka kinabahan. Wala akong pinakitang picture ng mga nagtatag sa'yo sa Facebook na mga boys na, sino to? Wala akong ginawang gano'n, no? So, ayan. Pwede ka nang makahinga ng maluwag dahil tapos na tayo sa ating mga pictures na ipapakita. Now, alam naman po natin na si Bea ang ating main singer sa ating third single, which is Dakilang Manlilika. And we are so grateful dahil ang dami pong positive feedback sa song na ito. It's like very divine, very artistic. And I just would like to shout out po yung gumawa ng ating lyric video, si Ate Chao Bermejo. No, napakaganda po nung kanyang pagkakagawa. It's very artistic, surreal, and sabi ko nga, very imaginative yung kanyang pagkakagawa. So, Bea, paano mo i-encourage ang ating mga viewers to continue to listen to our third single, Dakilang Manlilika? Ayan, sa mga patuloy pong nakikinig sa amin, patuloy po namin kayong iniimbitahan upang panoorin at pakinggan ang latest single ng Tara Papuri na pinamagatang Dakilang Manlilikha, at ito po ay mapapanood nyo sa YouTube, mapapakinggan sa Spotify, sa Facebook, at sa Apple Music. Salamat po sa inyong suporta. Ayan, siguro gusto nilang mag-request ng live version kasi siguro naririnig nila yung ating nirelease. Yung nirelease natin na Dakilang Manlilika is parang marami nagtatanong, totoong boses ba yun? Bakit napaka-angelic? Bakit napaka parang tunog edited? So ngayon mapapatunayan mo na hindi edited yon, boses mo talaga yon. Okay? So pwede ba? Siguro lalayo ako, babackupan kita ng second voice kasi every episode kailangan kumakanta kami kahit hindi nagtutugma yung mga blending, kailangan meron kaming kantahan. Okay? Sige, doon tayo sa chorus portion. Dalawang chorus. So, mga viewers, ito po ang palatandaan na hindi po edited yung boses ni Bea. Hindi po yun robotic AI. Siya talaga yun. Okay? Okay, in 1, 2, 3. Dakilang manlilikha, tagapagligtas ng nawawalang tupa, at ngayoy natagpuan na ng pag-ibig na walang hanggan. Nilingap ako't kinahabagan, naghari na sa iyo nagtitiwala. Okay. So yun po, no? Ako medyo na out of tune pa ako kanina, pero boses talaga ni Bea yun.
So, yan. Maraming salamat po sa mga patuloy na nag-i-stream at nag-subscribe sa ating channel. Talaga pong, alam niyo po, pinaghihirapan po namin yung bawat nire-release nito. And antay lang po kayo. Siguro kung hindi pa napapalabas by this time, nare-release yung music video nito, antayin nyo lang po. Pero it's already being edited. At talagang pumunta pa kami sa kabundukan, sa kabundukang malayo para lang i-shoot yung music video nito. So sana po ay magustuhan nyo o kung ito man ay na-release na at this time, sana po ay na-enjoy nyo po yung music video nito, Dakilang Manlilika. Okay, Bea, so any last few words before we end our podcast para mapasalamatan ang ating mga viewers na nag-antay at tinapos yung ating episode 3 today? Ayan, andito na po kayo ngayon sa last part namin. Nagpapasalamat po ako sa patience at sa patuloy pong pakikinig sa amin. Nawa po, pagpalain pa po kayo ng Lord ng sobra-sobra at patuloy po tayong kumapit at magtiwala sa Kanya. Alright, maraming salamat po. At maraming salamat po sa ating mga viewers at subscribers na patuloy pong nakikinig, sumusuporta at nagpa-follow, nag-aantabay sa bawat releases natin, be it on Facebook or YouTube, minsan meron din sa TikTok and sa kung saan-saan pa pong social media that we are meron kaming account. Maraming salamat po sa suporta nyo. No? Hindi po talaga madali ang mag-start ng ganitong gawain, pero napapalakas po kami ng inyong support at lahat pong ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Again, maraming salamat po sa inyong pagtutok. This has been your host and thank you for listening to our podcast episode 3 entitled Dakilang Manlilika. God bless us all.